Ganda rin pala ng airport ng ano, Sydney. Good morning guys. So ayun no. Bali sa ngayon po wala pa rin po akong deployment. Tagal na, mga magra-running 5 months na. Pero nakakatanggap pa rin naman ako guys ng ano, ng 30 hours allowance. So yun yung ano, yun yung nakaka-survive sa akin sa weekly ng payment ko sa bahay, sa kotse. Tapos yun, pang budget ko sa pagkain. Pero kung itatanong nyo guys sa pagpapadala no sa Pilipinas, hindi na siya kagaya guys nung dati na may ano talaga, may schedule talaga yung padala. Kung noon nakakapagpadala ako weekly, so ngayon siguro once a month na lang guys. Kasi malit lang naman yung 30 hours eh. So pagka dumating siya, babayad muna sa bahay, babayad muna sa ano, sa kotse, mga insurance, ganyan. Tapos yung matitira, pagkain mo. So kung may matira pa doon, kakaunti na lang. So ang ginagawa ko, sinisave ko siya. Tapos pagka dumating ulit yung weekly allowance ko, hanggang gano'n, iniipon ko lang siya. Tapos pagka nakakaipon ako, yun, tsaka ko siya pinapadala sa Pilipinas. So yun lang, sad lang kasi apektado na yung ano, apektado na yung mga umaasa sa iyo doon sa Pilipinas, ganyan. Sa sitwasyon ngayon dito guys sa ano, sa New Zealand, ganun pa din siya eh. Kumbaga marami pa rin ang mga company na parang nag-slow down sila ng ano, manpower. So ang unang maapektuhan nun guys, yung mga ano, yung mga kagaya namin na work visa. Yun, kami yung unang naapektuhan. Kasi guys, iba kasi ang payment sa work visa at saka sa direct company. Yung direct company guys, nagre-range yung mga salary, depende na by category na, by skills. Kung painter ka, builder ka, o kaya plumber ka, o kaya electrician ka, welder ka, may mga category ng ano yun guys, ng salary doon sa mga ano sa mga resident. Yung iba may nakikita kami na ano, nakausap kami na ang rate niya is 38, ano siya, builder. Yung ibang builder naman 34, ganyan, 30, 36. So hindi siya pare-parehas guys. Aywan ko bakit siya hindi pare-pareho, kasi usually kasi guys, pagka nag-apply ka kasi sa isang company, prohibited kasi na i-voice out mo yung ano mo, yung ano bang tawag doon, i-broadcast mo yung per hour salary mo. Kumbaga confidential kasi yun dito guys eh. Hindi yun siya pinag-uusapan. Pera na lang pagka kakilala mo talaga siya. Pero yung hindi mo siya kakilala tapos tatanungin mo, kasi yun naman talaga ang nakaugalian nila dito. Hindi talaga yung sinasabi. Personal mo na lang yun na ano eh. Tapos guys, halimbawa gano'n no, 36, 39 ganyan, o depende yun, nasa skills. Ngayon guys, pagka sa work visa kasi,
kagaya ko 27.76 ako, under by agency ako. Ngayon yung agency ko guys, pagka dineploy ako sa company, yung agency ko ang mangungulik na ng per hour sa company na pagtatrabahuan ko. Wala kaming idea guys kung magkano yung salary bracket na offer ng agency ko sa company. Basta magtatrabaho lang kami doon, tapos ang babayaran sa amin is 27.76 na yun naman ang nakalagay sa kontrata ko. Ngayon, yung beyond 27.76 na yun guys, si agency ko na yun siya na yung sa kanya na yun. So, yung iba naririnig namin na sabi malaki kasi daw ang singil ng mga agency kaya ganyan, kaya sila yung unang na o-off sa mga project ang iniiwan yung mga residente, kasi yung mga residente guys kahit 30 lang siya, 38, wala na siyang sobra. Yun lang yung babayaran ng company. Unlike sa mga kagaya ko na work visa, siyempre may excess yun na dollars, kasi kapag nangailangan kami guys ng coverall, yung pangtrabaho namin, ang nagpo-provide kasi sa amin nun yung agency. Yung mga consumables namin, kagaya ko, welder ako, yung mga consumables namin, yung respirator filter, yung gloves, welding gloves, yung coverall, sapatos, yung boots, sila kasi ang nagpo-provide nun kaya doon nila kinukuha yun guys sa doon yun sa offer nila sa company na ito yung rate ng tauhan ko, for example, ganun. So which is fair enough naman yun para sa part ng agency. So ang downside lang nun guys, kasi pagka yun na nga, nagbawas na nga ng tauhan yung isang project, ang unang malalagay doon sa alanganin guys yung kami ng mga work visa under by agency. Pero yung yung mga direct company o kaya yung mga resident visa, yung mga dito na hindi na sila work visa, so hindi sila yung naiiwan kadalasan, or gusto rin nilang umalis, pwede rin sila mag-resign anytime na gusto nila. By the way, kape tayo guys, ay sorry. So ayun ngayon guys, ginawa ko tong video na to kasi nag-start kasi yung paghina nung trabaho dito sa New Zealand. Nag-start siya guys 2023 pa, April, mga ganun, natatandaan ko April. Nag-announce na yung New Zealand na under recession sila. So ngayon, January na siya ngayon Hello guys. Yan naka-impake na ako. Yan. Ito yung susuotin ko, tsaka ito. Ito dadaling ko yan. Tsaka yan. Bali mayroon na rin. Hello guys. Dito na ako ngayon sa airport. Christchurch Airport. Waiting ako ng flight ko. So pauwi na tayo ng Pilipinas guys, kasi matagal tayong natambay dito sa New Zealand. 4 months mahigit wala tayong trabaho So pinauwi na lang tayo nung
ng agency. 600 ml. Maliit lang siya. $5 dito sa loob ng airport. Mahal pala ng bilihin dito. Ayan guys, so ang aga ko dito sa airport. Yung flight ko alas 6 pa lang. Alas 6 pa ng umaga. Pero 1:30 pa lang nandito na ako sa airport. Kaya ako inagahan guys kasi inayos ko pa yung laman nito. Madami kasi kanina yan. Kaya sinegregate ko muna dito. Nilagay ko dito yung iba. Dito ko nilagay. So ayun. Kaya naglaan ako talaga ng oras para dito ko siya ayusin sa loob ng airport. 30 kilos naman yung allowed. Pero ito tingin ko nasa ano lang to, wala pang 20 kilo. Malit lang yan eh. So ayun, kaya maaga ako pumunta rito. Paalis na ako ng New Zealand guys. Bale almost 5 years din ako dito. So yun, goodbye New Zealand na. Goodbye Christchurch. Check-in na ako guys. Bukas na yung ano, yung gate. Goodbye New Zealand. New Zealand, goodbye. I am going home. Information. Tinimbang ko yung bagay ko doon. 14 kilos lang to. Ito, 14 kilos lang. Ayan. Boarding na kami guys. Check-in para check-in. Hindi pa pala boarding. Check-in lang. Versace. Ganda. Ubaku. Yung mga kasama ko. Relay. Re. Bag pang ano, pampalengke. Top 50 reads. Daming books. Papunta na kami sa aming ano, boarding area. Sa gate 32 kami. Ito yung airport ng Christchurch.
Boarding na kami. Goodbye New Zealand. Goodbye Christchurch. In your Qantas magazine, located in your seat pocket. It's time to ensure that your seat back is upright and your tray table is stowed, and unplug any headsets or cables attached to the seat in front. If you've missed anything, dito kami ngayon sa Sydney, Australia. Stopover kami dito. Yung boarding namin mamaya 11:30. Ganda rin pala ng airport ng Sydney. Boarding na kami papuntang Manila. Stopover kami dito sa Sydney, Australia.